Babasahin po natin ito mula po sa talatang 8 o 8. Sige po. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. At yung iba po dito, pag nagbabasa, meron silang dalang Bible, may dala silang highlighter po. Pwede nyo pong lagyan niya. No? Sige, sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Louder. Kaya natalo nila Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito upang hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Lubusan kong buburahin ang alaala ng lahi ng mga Amalekita. Kaya gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Everybody say, patuloy na makikipaglaban. Go. Patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga pagal na pangatawan. Nanawa sa umagang ito makapag-focus po kami. Lord, today we want to give our best ears, best heart, best lives, Lord, so that we can obey you, Panginoon. At higit sa lahat, hindi lang para mapagpala, kundi para mapakiti po namin at maparangalan ng aming Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Salamat po sa mga ginagawa at nagawa nyo sa aming mga buhay at gagawin pa. Salamat sa ginagawa nyo po sa church na pinagkatiwala nyo po sa amin. Thank you, Lord, dahil alam namin na araw-araw ay sinasamahan, ginagabayan, pinapatnubayan. At ang iyong biyaya, habag at pagpapalay patuloy na sumasa amin. Ganon din po sa bawat pamilya. Tulungan niyo po kami sa mga laban sa buhay. Meron kaming mga personal na laban, meron din po kaming mga laban kasama ang pamilya namin. Pero Lord, meron din po kaming labang nasyonal, yung pong mga nangyayari sa aming bansa. Huwag niyo pong hayaan na tingnan lamang po namin at pag-ukulan ng pansin ang aming mga concern daily as individual or family. Kasi po ang totoo, Lord, bahagi po kami sa isang mas malaking pamilya, isang pamayanan. At ano man ang mangyayari sa bansang ito, ay maaapektuhan tiyak po kami. Hindi lamang kami, kundi yung mga susunod na generation. Lord, give us an awareness, give us, Lord, compassion, at buhayin niyo po sa amin minsan pa yung nationalistic heart, yung puso na nagmamalasakit, may pakialam sa aming bansa. Lahat kami nananalangin at umaasa na may pagbabago at pag-unlad na mangyari sa aming nation. Pero Lord, more than the prayer, dalhin at himukin niyo po kami, Panginoon, na makipaglaban, hindi po sa protesta, kundi sa pag-alam ng katotohanan, pagpanig sa tama, at pagsasalita sa kung ano po ang nakikita namin, Lord, na mali, upang ito po, Panginoon, ay mapuna. Dalangin namin na ingatan niyo po yung mga nagsusulong ng kaayusan, at lalo na po, Panginoon, yung mga nagsisiwalat ng mga pandaraya, korupsyon, panlilinlang. Dalangin po namin na ingatan at bantayan niyo po ang bawat isa. Salamat po, kayo po ang Diyos ng aming bayan, Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming pamilya. Kayo ang aming dinadakilat, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoon. Bago kayo umupo, pakisabi nga po sa katabi mo, Pinoy ako. Ayan. Tapos tingnan mo yung ilong niya, sabi mo, walang duda, Pinoy ka. No?
Sige, sabi mo sa akin, walang duda, Pinoy ka talaga, no? Hindi pointed yung ilong, disappointed, no? Sige po, let's all be seated na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Itutuloy po natin ang ating series na I Know a Name. And I know, hindi lamang po ito basta pag-aaral ng isang series o buwan ng topic. Ito po ay, in a way, ay theological din po dahil pinag-aaralan natin ang konsepto na may kinalaman po sa kung paano pa natin mas makikilala ang ating Panginoon. Okay? Kung pwede bang taasan lang ng konti yung sound para hindi ako sumigaw. Okay? So, ngayong umaga na to, I know na marami po tayong revelation. Sino ho dito nag-devotion po ng I Know a Name? Ang sabi ng iba, tapos na po, Pastor. May binigay ako kay Kuya Pert na bagong isang buwan. Pag hindi niya naibigay ng maaga, siya po ang sabihan nyo. No? Pero binigay ko na po sa kanya last week pa. Ay ipag-pray nyo po na mai-translate po natin to sa Tagalog. Of course, alam natin maraming ginagawa si Kuya Pert. Pero nagpapasalamat po tayo dahil binibigyan tayo ni Lord ng opportunity ng ganitong community na kung saan malaya nating pag-aralan ng salita ng Panginoon. Pwede po ba nating pasalamatan lang ang lahat ng mga leaders na naglilingkod buong linggo? Sige po, palakpakan natin ang kanilang mga buhay. Sila'y ginagamit ng Panginoon. At kung may katabi kayong leader, sa leader, sabihin mo sa kanya, thank you. Okay. Konting bawas naman, medyo malakas ng ano. Okay. So, ituloy natin yung series na I Know a Name dahil sobrang dami ng pangalan ng Panginoon, bansag. At we can only do so much. Hindi natin ito matatakil ng buo, lalo na sa isang buwan lang, kaya kailangan dagdagan pa po natin. Ang sabi po ni Tony Evans sa kanyang librong The Names of God, God has a name for every situation that you're in. Ano man daw po iyon. And when you discover that name, you don't just discover the name, you discover the power behind that name, the potency behind that name, the privilege and the productivity behind that name. No? You know, kung gusto nyo pong hindi lang lumalim, kung gusto nyo po na tumatag at maging malakas sa paglaban sa mga hamon sa buhay, I encourage you po to study the name of God, get deeper, get intimate, magpakalalim, mas maging malapit sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, anumang sitwasyon meron ka, may katumbas ang pangalan ng Panginoon sa iyong pinagdadaanan sa buhay. Amen. So today, we're going to talk about Jehovah Nissi. Kung kayo po sumasama sa amin every prayer gathering, yung hindi po na pag-uusapan na ilang pangalan ng Diyos, doon ko po sinisingit. Pinagsusumikapan po nating pag-aralan pa rin. And I hope we encourage you na sumama po kayo, umattend po kayo. Ang ibig po sabihin ng Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Sa Tagalog, Yahweh Nissi means, ang aking Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Sige nga po, sabihin nga po natin yan, ang aking Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Bakit po tinatawag o ginagamit dito yung salitang bandila? Sa Lumang Tipan, bukod po sa bandila, ang tawag ho dito ay banner. Ang bandila o banner ay itinataas because they serve as identity ng kinabibilangan po ng nagtataas ng bandila na iyon. Israel, Pilistino, yung kalaban, kung ano man po iyon. So binubuhat o binawagayway po nila ito because it's not just an identity, it's their pride and it's a representation of something and someone. Ngayon parang wala naman sigurong lakaran o di kaya magpipiknik kayo o di kaya mag-church tayo, magdadala tayo ng banner. Parang hindi na uso. Pero noon, sa panahon kung nanonood po kayo ng mga moving, The Patriot ni Mel Gibson, sa unahan po, laging may nagdadala ng bandila. Bakit? Kasi yung bandila po, nagbibigay mensahe, hindi lamang po na kanilang kakayahan, kapangyarihan, kundi ng grupo o tao na kanilang nire-representa. And in this case, si Jehovah Nissi, ang ating Panginoon, ang kinakatawan ng Israelita sa kanilang labanan. Banner is displayed during war or battles because they serve as an encouragement for victory. Tuwing nakikita nila na sa unahan nila meron pong bandila o meron pong flag na iwinawagayway, wala pong ibang gagawin yung tao na yun, kundi
iwagayway at panatilihin lang pong nakataas yung bandila na yon. At sa lawak po ng radius ng labanan, every time na nakikita nila yung bandila na iyon, lumalakas yung loob nila. Not just in the sense of pride, kundi nagkakaroon po sila ng paalala na ang Diyos ay sumasa kanila. At ang tagumpay na ito ay ibinigay na ng Panginoon para sa kanila. Meron pa akong tanong sa inyo. Ngayon po, pag nakikita nyo po yung flag ng Philippines, ano pong nakikita at naaalala ninyo? Saka pangalawang tanong po, proud po ba kayo pag nakikita nyo po yung flag ng Philippines na winawagayway? Pag-isipan nyo pong maigi yan. Ano ang naaalala, ano ang naiisip mo pag nakikita mo yung flag ng Pilipinas? Meron ho ba dito? May nakausap po ako, sabi niya, kaklase ko po, gusto ko nang umalis sa bansang ito. Gustong-gusto na raw po niyang umalis at iwanan yung bansa natin. At hindi ko po siya mabiblame. Siguro po, kagaya po ninyo at kagaya ko ay, hindi lang po tayo nabibigatan, lalo na po yung mga anomalyang lumalabas ngayon, naiiyak po tayo. Pag hindi ho kayo naiiyak at hindi kayo naapektuhan, manhid po kayo. Sa taas ng bilihin, sa hirap ng buhay, magkano po ang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa ngayon? Samantalang yung mga nepo babies. Hindi ko po alam kung marapat lang ba na mabasa natin yung mga bash na yon. Magtatrabaho pa kami para sa inyo. Ewan ko kung nabasa. I don't know kung tama ba yon, dapat lang ba yon, no? Yung tax namin, kaya kayo nakarating sa lugar na yan, pasensya na, gigising kami ng maaga. Meron pa pala kaming mga ibang scholar o pinapaaral sa buhay. No? I don't know. Pag-isipan niyo po maigi yan. Life is a constant battle. Ang buhay po'y tuloy-tuloy na laban. Merong nagsabi, ang buhay po'y hindi playground, kundi battleground. Hindi po ito laro-laro. At ito po ay totoo, lalo na po ngayon, mararamdaman mo, if you are a millennial, ikaw po ay, hindi nepo baby po ha, Gen Z, mararamdaman mo, noon, hindi apektado, di ba? Kuha ka lang ng baon sa mami mo, sa nanay mo, pero ngayon apektado na, kasi lahat ng bilihin tumataas na. Pero hindi ka dapat matakot, never fear, because Jehovah Nissi is here. Jehovah Nissi is here. So ang tanong, paano tayo makakaranas ng tagumpay kasama si Jehovah Nissi? Gusto ko po siyang ipakilala sa konteksto po, hindi lamang po ng problema ang pinagdadaanan natin ngayon. Meron akong nakausap, hindi po niya mapagawa-gawa yung bahay niya. Bakit? Ang taas na ng materyales. Ang daming nanghihingi sa kanya, wala pa ho yung posting ilalagay, mukhang mauubos na sa mga permit-permit lang at sa mga lagay-lagay. Paano tayo makakaranas ng tagumpay sa buhay na ito kasama si Jehovah Nissi? Habang kumakanta ho tayo kanina ng walang imposible, deep inside my heart, nagpipray ako, Lord, I'm hoping and I'm praying na one day gigising po ako, gigising tayo. Hindi lamang po ng isang mapayapa at maayos na bansa, kundi isang bansang pinagpala talaga ng ating Panginoon. Ang sabihin nyo, wala akong pakialam dyan, Pastor. Basta mahalaga, we are surviving, okay kami. Well, ang tanong ko sa iyo ay, paano naman po yung iba? So, ang gagawin po natin ngayong umaga na to, hello? Magbibigay muna ako ng ilang mga katanungan base doon sa binasa nating talata. Are you ready po? Amen? Now, kung may Bible kayo, may highlighter kayo, may ballpen po kayo, salangguhitan nyo po yung bawat bahaging, lalagyan ko po ng tanong. Unang tanong, what did you woke up this morning? Anong bumungad sa iyo kanina paggising mo sa umaga? Sana tama yung grammar ko na yan ha. Kasi nagmamadali na ako eh. Habang nagdadrive, iniisip po yan kagabi. What did you woke up this morning? Ano ba? Nagising ka ba na pagharap mo, ang daming hugasin? Daming labahin? Exodus 17 verse 8, nang naroon na ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng Amalekita. Mga kapatid, araw-araw gumigising tayo na meron tayong nakikita sa harapan ng mga mata natin. Lahat tayo gumigising sa hamon, pagsubok, at mga problema. Yung iba po sa atin dito, gumigising sa responsibilidad at mga bayarin at mga utang.
Gumigising tayo sa karamdaman, kahirapan. Gumigising tayo sa baha at korupsyon ng ating bansa. Hello? Ang katotohanan po ay ang buhay ay puno ng laban. Araw-araw tayong may pinagigisingan at may nilalabanan. Ang mga Israelita, nagising na lang sila sa Rephidim. Ang kwento nito, ito yung pagkalabas nila sa Egypt. Continuation po ito dun sa Mara experience. Paglabas nila sa Egypt, hindi sila sanay sa gera. Ito yung unang gera na kanilang kakaharapin. Talo talaga sila. There's no way na mananalo sila. Why? Hindi sila sanay humawak ng espada. Because all their life, iginugol po nila sa pagkaalipin sa Egypt. So dahil ito yung unang laban, at alam nyo, ang tindi po ng laban parang ganito yun eh. Philippines versus USA. Kahit isabak mo pa lahat, lagay pa si Brownlee. Kahit pasok mo pa si Jabo. Terry Saldana, Abet Gidaben. Kilala niyo po ba yung mga player na yun? Boy Beats Victoria. Talo pa rin po. No match. The Israelites woke up with an enemy who's about to attack them. Sino po ang mga Amalekites? Everybody say Amalekites. Sila po ay long-time enemy ng Israel. At hindi lang po sila long-time enemy, they were vast and big in numbers. At kagaya ng sinabi ko kanina, ito yung kauna-unahang laban na pagsasabakan nila at hindi sila sanay makipaglaban. Sino ho dito, araw-araw gumigising ka sa problema, gumigising ka sa bayarin, gumigising ka sa alalahanin, gumigising ka sa worry, sa fear, at kung minsan naisip mo, gigising ako, may sakit na naman ako, parang ayaw ko nang gumising. Gusto ko pong sabihin sa inyo ito, kahit gaano kahirap at katindi ang pinagigisingan mo, gumising at piliin mo pa rin bumangon dahil kasama mo ang Diyos, si Jehovah Nisi. Jehovah Nisi is with you. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ang pinaggisingan mo kanina? Question number 2, what are your choices? Sige, gumising ka sa problema, gumising ka, hindi pa rin nagbabago yung tao na to, nandyan pa rin yung hamon. Pero mga kapatid, ang tanong na pangalawa, ano ang iyong mga pagpili na ginagawa sa mga nakakaharap mong problema? What are your choices? Exodus chapter 17 verse 9, sabi dito, pumili ka. Everybody say, pumili ka. Pumili ka, Josue o Joshua, ng ilang mga lalaki na kasama natin at labanan ninyo ang mga Amalekita. There's a war, there's an enemy, but life is all about choices. Life is all about choices. It's never about chances. At alam niyo po, wala ka mang pera ngayon, wala ka man kapangyarihan, the greatest power you possess today is the ability to choose. Totoo po ba yun? Ano ang iyong mga pagpili? Ang sabi po ni Charles Swindoll, life is 10% of what happened to you and 90% of how you react to it or respond to it. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi kita binobola, no? Hindi ko pinapababa. Yung pinapaliit yung problema ang pinagdadaanan mo. Ang sinasabi ko lang, mas lalala iyan the way you react or respond to it. Ano ang iyong mga pagpili sa buhay? So unang tanong, ano ang iyong mga pinaggisingan kaninang umaga? Pangalawa, ano ang iyong mga pagpili? Pangatlong tanong, ano ang iyong itinataas sa gitna ng problema ito? What do you lift up? Hello? Exodus 17 verse 9, bukas, sabi ni Moses, tatayo ako sa ibabaw ng burol, hawak ko ang tungkod o baston ng aking Diyos. Alam niyo kung minsan, pag gumising po tayo na matindi ang problema, ano unang tumataas sa atin? Yung kilay. Pangalawa, yung BP. Totoo po ba yan? Tingnan mo nga yung katabi mo, tingnan mo yung kilay niya, sabi mo, kilay is life. Pangatlo, yung boses. Pang-apat, yung galit. Pang-lima, yung disappointments. Pang-anim, yung rant.
Sama-sama na yan. Kaya pag meron kayong kasamahan sa church, kaibigan, may rant po siya sa Facebook, may sinasabi siya, intindihin niyo po, may nagpataas po dyan sa kanya. We raise our blood pressure, even our sugar, by making wrong choices. We raise our risk dahil mali po ang mga pagpiling ginagawa natin. However, Moses chose to raise the banner of our Lord. Hindi niya itinaas ang kanyang galit, hindi niya itinaas ang kanyang takot. Pumili siya ng tamang itataas, itinaas po niya ang bandila ng ating Panginoon na kinakatawan ng tungkod, na sumisimbolo ng tungkod ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, pakitanong, ano ang iyong itinataas? Lagi kang may itinataas. Kung hindi worry, disappointments, pag-aalala. Pang-apat na tanong, how do you face and fight life's battles? Paano ka nakikipagdigma at nakikipaglaban sa buhay? Exodus 17 verse 10, kaya nakipaglaban sina Joshua sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moses, habang sina Moses, Aaron at Hor ay umakyat sa burol, sa bundok. At habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israelita. Amen? Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, siguro po dahil napapagod na, ang pagtataas po ay simbolo ng pananampalataya at pananalangin. Kapag ibinababa na niya ang kanyang mga kamay, nananalo naman ang mga kalaban. So ang tanong po dito na pang-apat, sabi mo nga sa katabi mo, pang-apat na tanong, paano ka nakikipaglaban? Ang pakikipaglaban na ginawa po sa kwentong ito ay pisikal at spiritual. Ang realidad po sa buhay, pag may problema ka, hindi mo pwedeng labanan lang sa panalangin eh. May effort kang gagawin, may pagkilos kang gagawin, may desisyon kang gagawin. Pero bago po gawin yung pisikal na pamamaraan, kailangan unawain mo po na may dalawang labanang nangyayari, pisikal at spiritual. Kinilala po ni Moses na wala akong kakayahan na makipagdigma. Hindi ako hasa, hindi ako sundalo, but I can pray. I'm not a pastor, but I can serve. I'm not good like him or her, but I can do anything or something for the glory of the Lord. May bahagi akong maiaambag. Amen? Battles are won in prayers and in faith and in strategy. Pakiusap ko po sa inyo, pag may hamon kayong pinagdadaanan sa buhay o sa bahay, huwag niyo lang pong isipin sinong mahihiraman, sino kayo pwede kong ibenta dito. Hindi na sino na eh. Biro lang po yun. Kailangan magkasama ang physical at spiritual po na strategy. Do you pray when there's a problem? Napansin niyo po, ang unang sinabi kagad ni Joshua, punta ka sa baba, kami sa taas. In other words, kayo dyan, pero hindi kami tatambay lang dito, may gagawin din kami. And you know, habang nakikipaglaban po sila sa baba, physical, nakikita, visible, yung invisible may nangyayari. Never underestimate the power of prayer gathering. Mukhang simple, mukhang matagal, mukhang nakakainip, pero maraming panalangin ang sinasagot ng Diyos dyan. Maraming himala, maraming gumagaling, maraming breakthrough when we come to the Lord in prayer. Amen po ba doon? Pastor, bakit kailangan labanan ang mga amalakitang kalaban sa physical at spiritual? Because the Bible says, we don't fight against flesh and blood, but against power and principalities. Sa Tagalog, hindi tayo nakikipagdigma sa laman at sa dugo lang. In other words, sa tao na physical. Ang totoong kalaban natin yung mga hindi nakikita kapangyarihan ng mga demonyo. Hello? Let me introduce to you who are the Amalekites. Who are the Amalekites? Amalekites was founded by Amalek. Si Amalek, everybody say Amalek. Wala pa akong kilalang magulang na nagpangalan na kanyang anak na Amalek. And please don't do that. Pag may baby kayo, your name would be Amalek. Habang buhay kang papagalitan ng anak mo. Amalek is a son of Esau. And Esau is the brother of Jacob.
Jacob and Esau are twins. Sino pong tatay ni Esau sa Jacob? Si Isaac. Sino po yung lolo nila? Si Abraham. In other words po, si Amalek ay kamag-anak po ng Israel. Pero alam natin yung nangyari, may hidwaan. Ninakawan po ng mana, niloko po ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau. Nagtanim ito ng sama ng loob, nagbigay ng isang sumpa, papatayin kita, hahanapin kita. Hanggang dumating po yung time, Genesis chapter 32, na pag-isip-isip ni Jacob, nagsisi siya, nakipag-inkwentro siya sa Panginoon, inayos niya yung relasyon niya kay Lord, at inayos ng Panginoon yung puso ng kanyang kapatid na si Esau. Hindi pa man sila nagkikita, nagkaayos na sila, nagkapatawaran na. Amen? But the problem is, may ilan silang kamag-anak na hindi na marunong magpatawad. Amalek is a symbol of a heart who refuses to forgive. Did you know that if you don't know how to forgive, your hatred can turn yourself into a monster or an enemy of God? Amalek were born out of bitterness. The Israelites came from the tribe of Jacob, but the Amalekites came from the clan and tribe of Esau. So kung tutuusin po, magkamag-anak talaga to. Pero bakit dumating sa punto na naging long-time enemy sila? Nalungkot po ako dito. Meron po ba, posible bang mangyari ito sa totoong buhay? Na ang pinakamatindi mong basher, pinakamatindi mong kalaban, hindi estranghero, hindi ibang tao, kundi mismong kakilala mo at dating kaklose mo. Amen? Whatever happens, I'm not here to judge, but the problem of Amalek is he refused to forgive. At may ginawa po ang sama ng loob na yun sa puso niya. And it turned him into an enemy of God. And you know, ang problema po ng sama ng loob, nagyayaya pa ho ito ng grupo hanggang dumami sila ng dumami, about thousands of enemies. So ever since, they became a long-time enemies. Pero sa spiritual po na simbolismo, bakit nilabanan ni Moses sa panalangin? Because dahil nga po doon sa sinabi kong we don't battle or wage war against flesh and blood but against power and principalities. Because Amalek, number one, are physical soldiers born out of hatred. But in the spiritual, Amalek are spirits that divides, destroy, and deceives. Napansin niyo po sa pamilya, laging may isang magtatampo, laging may dalawa o tatlo magkakampihan. Ang tawag doon, alliance. Alam niyo po, nakausap ko po yung isang counselor, sabi po niya, in a way, naging enabler ako sa tampo ng asawa ko. Sabi ko, bakit po? Wala akong ginawa eh. I didn't dare to speak the truth, to talk to him, to do this, to do that, no? So in a way, nagkaroon sila ng alliance. And it became a spirit that divides, deceives, and destroys. Sino po kilala nyo na ganong klase ang spirito? Si Satan. Amalekites, the roots of Amalekites came from the number one enemy of God, no other than Satan. No wonder, yung binasa nating dulo, habang buhay nakakalabanin ng Diyos ang Amalekites. Amen? Na bakit sinabi ng Panginoon yon kung natalo na po dito sa chapter na to? Listen very carefully. Are you still listening? Because Amalek's spirit don't die. Hatred and bitterness don't die. Pwedeng mawala ang isang tao, may sama ng loob, pwedeng mailibing na siya, pero yung espiritu na hindi naiayos sa harapan ng Panginoon, hindi nawawala, naipapasa. At kung minsan po sa pamilya. Hindi niyo po napapansin, no? When someone talks to you, or you talk with someone, pareho lang yun, di ba? Binaliktad ko lang eh. Someone talks to you, you talk to someone. Gusto ko lang malaman na gising kayo eh. Kikita ko may mga umaakyat pa eh. Palakpakan nga po natin yung mga humahabol. Thank you, Lord, no? Napansin mo, no? Pati ikaw din, parang nahawaan ka rin ng sama ng loob. Amen?
Because it's a spirit. They are undying. And they seems and looks endless. Para silang hindi mamatay-matay. Walang katapusan. So ang tanong ko po sa inyo dito, how do you face and fight life's battles? Kung gagawin po natin itong mas practical, poverty is also spirit. Hindi mamatay-patay. Amen? Makakikita ka ng kaunting pag-unlad, pero bakit hindi mapatay-patay? Because it's a spirit na nagmumula po sa kaaway. Hello? Ano nga uli yung unang tanong? What did you woke up this morning? Pangalawang tanong? Very good. Pangatlong tanong? Number 4 na tanong? At panglimang tanong, panghuli, who is with you through life's battles? Sino kasama mo sa paglaban at pagharap ng mga laban sa buhay? Exodus 17:12-13, nang mangalay na ang kamay ni Moses, natural, kasi tao lang po siya eh. Napapagod din eh. Amen? Moses is the symbol for a father, a pastor, a leader. Napapagod din sila eh. Ang problema, iniisip natin, siya lang dapat lumaban, siya lang makakagawa niyan. Pero na-realize po ng mga Aaron at Hur, kailangan natin siyang tulungan. Everybody say, kailangan nating tulungan ng mga Moses. Grabe po ginawa nila, no? Pinaupo po sila sa isang bato, binigyan ng milk tea. Ay hindi, walang nakalagay na milk tea dito eh. Inilagay ito sa kanyang kinatatayuan, pinaupo siya roon, inalalayan nila ang kanyang mga kamay. Everybody say mga kamay. Taas nga po mga kamay natin. Isa sa bawat kamay, may humawak at nanatili itong nakataas hanggang lumubog ang araw. Hindi po ito binuhat, saglit lang eh, hanggang lumubog yung araw. Now, why is that important? Dahil pag lumubog na yung araw at hindi pa rin nalilipol yung Amalekita, there's no way magtatagumpay sila. May mga trabaho na kailangan madaliin, tapusin, hindi pinagpapabukas. Sabihin mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan ngayon. Eh. Mahilig ka magpabukas. Lumalaki na yung kalaban pag hindi natin dinidil na mas maaga. Amen? Parang labahin yan. Nagmumultiply. Kaya, natalo nila Josue, ba't napunta si Jose dito? Ang mga Amalekita. Amen? Because the enemies are undying and endless. Don't face your battles alone. I encourage you. Pakisabi nga sa katabi mo, pwede mo ba akong samahan? Di ba? Pag matindi ang problema, hindi mo gugustuhin na mag-isa ka lang. Magpapacheck up. Pag gusto mo may kasama, di ba? Alam niyo mga Pilipino, mahilig sumama, di ba? May gusto mag-abroad, hahatid sa airport. Isang jeep yan, di ba? May baon pa yan. Sino nakaka-relate dito, di ba? Lahat yan may baon. Kala mo kasama sila, di ba? Pag akyat, kakaway pa yan. Tita ko yan, nandyan yung tita ko. Kala mo naman kikita ng tita niya nandun sa may bintana, di ba? Pag uwi, kakalubungin uli yan, di ba? May mga jeep, di ba? Yung umuwi galing abroad, pinagpapawisan na sabi, dami kong papasalubungan dito ah. Pero okay lang po yun. Bakit? Kasi Pinoy tayo eh. Sa hirap, ginhawa, sa sarap, at maging sa problema, napakahalaga na lagi tayong sama-sama. Walang iwanan. Tuloy-tuloy. Don't face your battle alone. Kung katabi mo yung misis mo ngayon, sabihin mo sa kanya, hayaan mo akong tulungan kita. Minsan mga misis, ayaw magpatulong eh. Huwag ka na nga, huwag mo nang gawin, mali. Hayaan niyong tumulong sila kahit mali. Amen? Amen ba? Halimbawa, pumapalakbak na po ah. Mali yung hiwa mo, dapat pakross eh. Hayaan mo. Amen? Amen? Pag yung mga anak nyo gustong tumulong, anong madalas sabihin ng mga nanay? Huwag na, dumudumi palalo. Mabuti nga tumulong eh. At least tumutulong na dumumi. Nagbibiro lang po ako. Tulungan nyo sila paano tumulong ng tama. Mga mister, hayaan nyong tulungan kayo ng misis nyo. Hello, totoo po ba na may mga mister, ma-pride, ayaw magpatulong? Totoo po ba yan? Yes, ayun, may nagsabi dito, yes. Totoo po yun. Kala niya, kaya pa niya, di ba?
Magsasabi na lang yan na tulungan mo ako pagka talagang gumagapang na sa sakit. Amen? At higit sa lahat, humingi ng tulong kay Yahweh Nisi, kay Jehovah Nisi. Sabihin nyo nga po, Lord, help me. Lord, help us. And you know, pag may mga tamang tao ka sa buhay, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan, maraming tao. Ang kailangan mo lang, mga tamang tao. Tignan mo nga yung katabi mo kung tamang tao yan. Kung si Aaron po ba yan, tignan mo nga kung tama ba yan o may tama. Biro lang po ha. Hand in hand, back to back, side by side, let us fight the Amalekites together. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino ang kasama mo sa pagharap ng mga pagsubok at problemang ito? Sa verse 15 to 16, hello, are you learning, listening? Say amen. Gumawa si Moses ng altar, tapos na siyempre yung laban. Don't forget to praise and worship the Lord. At ginawa at tinawag niya ang altar na yon. Mula ngayon, ang tawag ko dito sa altar na to, ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang kamao nila sa trono, ang Panginoon ay patuloy na makikipaglaban sa Amalekita. Tandaan niyo po ha, may mga problemang hindi mamamatay-matay, kaya tuloy-tuloy yung laban. Amen? So with Jesus, we are not fighting for victory, but the good news is, we are fighting from the victory He has already won at the cross of Calvary. Hindi tayo nakikipagdigma para manalo, nakikipagdigma tayo dahil panalo na tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay, uwi na tayo. Tapos na. But how do we fight from victory? Or for the victory? Number 1, tatagalogin ko to kasi napansin ko po, parang pag nag-i-English po ako napansin ko lang po parang pag nag-i-English po ako ako mismo nahihirapan. Kala nyo kung ano sasabihin ko ha? Number 1, ihanda ang sarili sa pagharap sa kalaban at digmaan ng buhay. Prepare yourself. Wala sana kahit isa sa inyo dito, no? Pag may problema, ha? Problema? Oo, kasi nag-asawa ka. Welcome to the problem. Ha? May problema? O kasi nag-aaral ka Ha? May problema? O kasi may pangarap ka Amen? Ha? May problema? Kasi mananampalataya ka. Ha? May problema? Kasi buhay ka. Amen po ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nga magulat-gulatan. Ready ka dapat pag may problema. Amen po ba doon? Okay, may tanong po ko sa inyo. Pag pupunta po ba kayong Unitap, nasasyak ka ba sa mga pinamili mo tas pagdating po doon sa bayan? Ha? Sabi ng asawa mo, bahala ka dyan. Di ba? Kaya pag sa Unitap, sa parking lang po ako, di talaga ako pumapasok sa Unitap. Doon ako sa parking. Sabi ni Pastora, wala kang kagana-gana pag Unitap. Sabi ko, papagod ako, dito lang ako, antayin ko lang kayo. Pero pag SM iba, sabi ko, tara na. SM Hindi, pag mga shopping, yung mga tatay, nasa upuan lang mga yan. Ang Amalekita, bakit ko po sinabing ihanda ang sarili? Kasi ang Amalekita ay sumisimbolo sa 3 kalaban ng isang anak ng Diyos. Are you a child of God? Yes. Number 1, ang Amalekita ay sumisimbolo kay Satan, spiritual battle. Number 2, ang Amalekita ay sumisimbolo sa sarili, karnal. Karnal. At pangatlo, ang Amalekita ay sumisimbolo sa paligid o society. Social, cultural, yung culture po natin. Now, may tanong po ako sa inyo. Pakibasa, ready, go. Wag mo itong babasahin na nakatingin sa katabi mo, ha? Pakibasa, ready, go. Ito, syempre. Okay, natawa si Ate Tess Sabi, sayang, may opportunity na ako, no? Sa 3 ito, sino matinding kalaban? The flesh. That's why the Amalekites is the symbol for the flesh. You know what? Why Amalekites is undying? Because it's your flesh. Hindi mang patay-patay. At ang makakapatay lang dito, sino? Ikaw lang. Kung isusuko mo to kay Lord.
Ano mang kahinaan na iniisip mong hanggang dito na lang ako, hindi ko ito malalagpasan, that's not true. The reason why you say that is because you refuse to face it. You allow it to thrive. Amen? Kagaya ni Satan, kagaya ng Amalekites, our flesh is our long-time enemy. Huwag na nating sisihin kung sino-sino pa. Kasalanan niya, kasalanan nito, kasalanan ng church. No! May kasalanan din po tayo. Amen? Pwede ba nating i-admit yun? May kasalanan din po tayo. Because Amalekites is the symbol for selfish, self-centered nature, carnal. Kahapon sa pastor's meeting, kain kami. Ako may nagyayaan doon si Pastor Alan eh. Mahilig kami ni Pastor Alan lagi pag kumakain. May soft drinks po. Sa baba kasi ng unang church ng Zion Caloocan, may 7-Eleven, Shakey's na po ngayon. Nakapabili ng soft drinks. Sabi ko, hindi ako inom ng soft drinks, hindi ako inom. Sabi ng katawan ko, para makadighay ka, inom ka. Hindi ako inom ng soft drinks. Hindi ako inom. Sabi ko, didisiplinahin ko, naalala ko si Aisa eh. Pastora, papaalala sa akin. Yung kahit wala siya, parang nandun siya, huwag kang iinom. Praise God na overcome ko. Ganun ako kadisiplinado. Di ba kayo natutuwa doon? Praise God. Kaya nyo ma-overcome. Amen! Amen! So umuwi na po ako, nag-stop over po ako sa Shell. Uminom pa rin po ako. Because our flesh is our long-time enemy. Do you believe that? Kunwari lang, humanga pa yung mga pastor. Galing, disiplinado. Sa loob-loob ko, maya-maya iinom ako. Totoo po yun. Kasi ang katawan, mahirap, hindi mapagbigyan. Alam mo, every time na sinasanay mo yung katawan sa mga makadiyos na gawain kagaya nito, dinidisiplina mo yung katawan mo na masanay ng marami sa mabuti kaysa sa mali. Tuwing binubuksan mo yung Biblia mo, sinasanay mo yung sarili na masanay sa mga bagay na makadiyos. Pero tuwing pinagbibigyan mo itong laman na to at udyok ng kagustuhan mo, pinagbibigyan mo ang kagustuhan ng kaaway ng Amalekita. At sino po ang mag-agree dito? Ilang beses tayong pinahamak nito ng laman na to. Maraming check-up, maraming gamot, maraming kahirapan, maraming kompromiso ang nagdala sa atin, hindi dahil kay Satan, dahil dito. We must defeat this enemy, the flesh. Parang mahirap mag-amen. Now, anong sabi ng Diyos kay Amalek? Nung maliit pa lang sila na grupo. How do we defeat this flesh, this Amalek? No? Listen very carefully. Lahat ng isi-share ko sa inyo dito, puros nasa Bible. 1 Samuel 15:3. Ang sabi po ng Panginoon kay Samuel, papunta kay King Saul, the first king of Israel, sabi niya, kalabanin yung Amalekites, at tingnan niyo po instruction, completely destroy. Everybody say, completely destroy. Everything that they have. Wala kayong ititira, patayin niyo lahat, kahit babae, lalaki. Now, this is an issue of ethical standard. If God is a God of justice, why does He promote war? He promotes war because He is a God of justice. He will fight for those that opposes His will. Walang ititira. Kahit yung mga hayop. Ang problema, you know the story, ang ginawa po ni Saul, hindi niya pinatay yung hari ng Amalek. Hindi niya pinatay yung mga oxen. Why? Kasi gusto po niya, paglabas niya sa digmaan, magmumukha siyang hero. Meron siyang mga trophy o prized possession. Now, what is happening in here? Now, listen very carefully now. Parang yung Lord of the Rings. Ang utos po ay sunugin yung mapangtukso na singsing. But the more you look into it, the more you are lured into it, the more you are attracted into it, and the more you are being influenced by it. Ako ay suggest po, no, kung meron ho kayong mga pinupuntahang maling lugar, kaibigan po na alam nyo gumagawa ng mali, make friends with them but don't stay longer with them. Because the more you stay with them, their culture, their talk, and their words will become your talk. Their mindset will become your mindset. You know what I'm saying? Yo. Alam niyo po ba ibig ko sabihin?
Yeah. Hindi ka na-impluwensyahan ng saglit. Ito yung reason eh. At dahil hindi po pinatay, ano nangyari? Dumami ng dumami, lumakas ng lumakas sila. Hanggang hindi na sila makontain. This is the flesh. Because for Saul, they are God's enemy, but for Saul, they can be my promotion. When people will look at me, they will glorify me and say, oh, ang galing talaga ni Saul. Ang husay talaga niya. Mga kapatid, the very enemy na pinapapatay ng kaaway kay Saul, ang mismong pumatay sa kanya at kumitil sa kanyang buhay. Your greatest enemy will never be Satan or the world. Your greatest enemy will be yourself. Yung sarili mo. Amen? Tony Evans said, Satan has your game film. Nandyan ba yan? Wala ata, no? He has studied you. Pinag-aaralan ka niya. Pinag-aaralan ka niya. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya kung paano ka dadalhin sa mga tukso. Alam niya. Sa mga maling lugar, sa mga maling website, alam niya. Isa-sidetrack ka niya. Bakit? Dahil alam niya, ikaw ay nakadestinong manalo through Jehovah Nissi, pero ilalayo ka niya through distraction. Amen po ba doon? Ephesians 6 verse 12 says, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, authorities, against the powers of this dark world. Amen po ba doon? Ang Amalek spirit is a spirit. Everybody say spirit. Satan is a spirit. So that's why Satan needs a body. Kailangan niya ng katawan para makakilo siya. At ang gagamitin niyang katawan para gumawa ng mali at kasamaan, yung katawan natin na hindi na isuko sa ating Diyos. Number 2, ituloy ang pakikipaglaban sa pamagitan ng pakikipagdigma. Meron tayong dalawang laban sa buhay. Physical warfare, spiritual warfare, saka yung tinatawag nating personal warfare, saka national warfare. Siguro po, total, nasabi ko na po kanina, yung laban o kalaban natin na physical, spiritual. Ngayon naman po siguro tutukan natin yung national warfare. Last Thursday, umattend po ako ng Bantay Bayan. Launching po ng school namin ng civic government na modular study or kurso po. Nandun po si former Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Diwa Sigo Nicundo, at si Commissioner Heidi Mendoza. At ang isang pare po. Meron lang po akong babasahin. I'm not an expert on this, no? Pero bilang Pilipino, nagmamalasakit, pag-aralan po natin ito. Meron pong paradox ang Philippines. Ano po bang Tagalog ng paradox? Kabalintonuan. Tama po ba yun, Ma'am Dayan? Kabalintonaan. Mali talaga si Kuya Pert dito eh. Hindi. Ako nagpasa niyan kaya namali. Paradox, no? We take pride ng ating gross domestic product ay lumalago. But the reality, many ordinary Filipinos can't afford basic goods. Hindi po makabili. Ang mahal po ng bilihin sa ating bansa. Ang presyo halos na mga pagkain parang pang first world. And yet, third world country po tayo or middle, kung yan man pong tawag natin. Isa pa pong paradox, noong 1987, classify po tayo ng World Bank as lower middle income country. Alam niyo po ba ang nangyari? This classification hasn't changed. At ang masaklap po, mas bumulusok pa tayo at itinuring po tayo yung lower income status country. Sino dito agree na pag ikay ordinaryong mamayan, hindi ka yayaman, hindi ka uunlad? Pag ikay namamasukan lang. According to SWS survey, meron pong malawak na gap, mahabang gap o malawak na gap pagdating sa inequality. Kasi maraming Pilipino, ang kinukonsidera nila kanilang mga sarili na sobrang hirap pa rin po, lalo na ngayon. At hindi natin alam next year, susunod na taon, kung kaya pa rin bang makabili yung ating kakarampot na sahod
na pinaghihirapan natin araw-araw. Anong reason? Marami pa akong sasabihin pero hindi na tayo, yung oras po natin, no? Anong nag-hold back po sa atin? Ayon po kay James Robinson sa kanyang librong, sabi niya, nabibigo ang mga bansa kapag hindi nagagawang magtatag ng matibay na institusyong pang-ekonomiya, pang-politika, at kung walang inklusibong sistema na nagtataguyod ng oportunidad, pananagutan, accountability, at katatagan, nagiging imposible ang pangmatagalang pag-unlad. Sa picture lang tayo. Pag may bisita, ang gandang dinadaanan ng mga UN, consulates, tinitingnan. Pero hindi po nila nakikita yung tinatakpan po ng mga... According to Diwa Gunigundo, merong 3 institusyon na dapat po mapalago at mapaunlad talaga. Number 1, economic governance. Sorry, medyo maboboard kayo, pero please stay with me. Political governance, social governance. Ang economic governance, ito yung tumutulong para ang mga business lumago. Ang politika, pinapanatili nito na ang mga government officials matuwid, maayos, hindi corrupt. Ang social governance, ito yung nagtataguyod sa kapakanan po ng madla ng tao. Hello? Sabi ng pastor, ano po ba ito? Sona ho ba ito? Listen, dito ko kayo maiiyak. Dito ko na kayo paiiyakin. According to Diwa Gunigundo, the former, nagtrabaho sa BSP, the flood control ghost project and the budget insertions are signs of the failure of the 3 institutions. Constitutional at legal po ba yung budget insertions? Dapat hindi, kasi ang budget natin dapat fixed na eh. So pag meron pong insertions na nangyayari, kaya nga po may tinatawag na bicameral, di ba? Ang Senate, 2 houses, saka yung Congress, dapat may check and balance. Hindi po dapat nakakitaan na parang nagkukunaib, nagkakaisa. Paano po yun? Yung isa hong taga-Senate, nakita hong naglakbay at pumunta sa Congress. Hindi ko alam kung nagbakasyon po ba doon. Bago ho yung deliberation ng pag-uusap ng budget. Sa akin pong maiksing pananaw, ang budget insertion, ilagay ko na po dyan para hindi niyo po isipin galing to sa sarili ko. Ay specific provision ng mga items ng mga mambabatas para idagdag sa national budget during the budget approval process. Ang purpose po ng mga kongresista, senador, naniniwala sila na ang magbebenepisyo po nito yung mga constituent nila, yung bayan ng Bulacan, Pampanga, etc. Ano yung mga common types po na proposal ng budget insertion? Infrastructure, livelihood. Kaya lang po ang kontrobersiya po dito, tinuturing din po itong pork barrel funds or spending. Hindi talaga aalat sa tamang description na sinabi po nila doon. Nakikinig pa rin po ba kayo sa akin? Kaya po pumutok, tumaas po yung poverty at inequality, yung gap na sinasabi ko kanina na kunwari sinasabing mayaman na tayo, umuunlad na yung GDP natin. Kasi po yung mga insertion na to, yung mga flood control project ko na ghost, matagal na nangyayari. In other words po, according to them, yung laban natin sa korupsyon, long-term enemy na pala natin. Ngayon lang siya lumabas. Kaya yung epekto po ng kahirapan natin ngayon, produkto ito ng mga budget na dapat na-allocate sa economic, social, political na hindi po naitala doon. Hindi pa ako nagdudunong-dunungan. Let me give you an example. Dapat po yung mga insertion na to na nalagay po sa mga flood control project, sa PL, meron ho dito ginawa 2 weeks ago para po mahabol lang. Bago lang talagang gawa. Pero noong 2024, diniklara, finish na siya. Ang PhilHealth, dapat po ang PhilHealth, malawak po dapat yung sakop eh. Pati yung mga cancer na sickness eh. Pati yung ibang mga diseases eh. Ilang porsyento po ang binabawas ng mga ospital para po sa mga PhilHealth beneficiary? Hindi po pwedeng hindi ka maiyak. Alam niyo kung bakit? Pag ikaw ang tinamaan ng sakit, iiyak ka sa health system ng bansa natin. Pipila ka sa government hospital, no? Pasintabi lang po, bilang pastor.
at mamamayang Pilipino. May mga ospital po, sorry to say this hindi ka asikasuhin. Walang galang. May nakita kami ni Pastora Ice, isang no read, no write na nanay na may sakit yung bata, pinapagalitan ng doktor. Supposedly, dapat ang mga government hospital, mas high-tech, mas maayos, mas magalang ang pag-aasikaso, kagaya ng JBL. Nakapunta na kayo ng JBL? Huwag kayong pupunta doon dahil gusto nyo magkasakit, ha? Daan lang po kayo kasi yun po yung mga lugar na ayaw natin puntahan. Huwag ipahintulot ng Diyos. Amen? Yung school. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Bakit meron pong 3 shifting sa isang araw? Kulang po yung facilities. Yung manpower ng mga teacher. Totoo po ba yun, mga teacher? Ang dami nilang mga ginagawa. Kasi po yung educational system, yung healthcare system na dapat mailaan doon yung budget, naipasok po doon sa mga insertions. Let's look at this picture po. Sa Hagunoy po ito eh. Meron silang patay. Pero para mailibing ang isang mahal sa buhay, kailangan na lang dumaan sa isang patinding baha na hindi nasusolusyonan, napakatagal na. These problems are undying, long-term. Hello? Magkano po ang mga sasakyan ng mga Diskaya? Tingnan po yung picture kung magkano. Rolls-Royce? Ang Rolls-Royce po, 40 million. Bibili ka ng sasakyan, 40 million. Ilang sasakyan na po yun? Ilang bahay na yun? Ang Bentley Continental, magkano ho yun? 20 million ang Mercedes. 20 million ang Cadillac Escalade. Binibili lang po ito ng mga Sa US, ito yung mga ginagamit ng mga nasa White House GMC Denali, Suburban Chevrolet, Range Rover. Nung pinuntahan ng custom, nangawala lahat. Salamat may nag-interview ng mga... Salamat. Alam mo, sabi ko kay Pastor Ice, pagka talaga may konting ganid at sakim, hindi pwedeng maiwasang hindi ilabas. Hindi pwedeng hindi i-show off. At yun yung nagbuko sa kanila. They were rejoicing on these plunders. Samantalang ikaw at ako, tuwang-tuwa ka sa mga politiko. Hindi ko pinag-uusapan dito sinong kampi mo, ha? May sasabihin pa ko sa inyo, huwag kayong magagalit sa akin. Pag nagalit po kayo sa akin, I love you. Bawat huwan may utang dito. Huwag mo isipin nakabayad ka na sa utang. May utang ka pa. Kasi dalawa lang po yung paraan para magkaroon ng budget plus insertions. Taasan yung tax ng mga bilihin, kaya tumataas yung presyo at upa ng mga facilities, mangutang ng malaki. So kung hindi po i-increase yung tax, mangungutang tayo ng malaki. In other words po, kapag ang isang bansa'y labis na nalulubog sa utang at patuloy na nagbabayad ng interes at kapital, nawawala ang malaking bahagi ng budget na dapat sana'y ginagamit sa healthcare, edukasyon, at iba pa. Sinong talo? Tayo. Talo tayo. Malaki ang inuutang ng ating bansa pero hindi mamamayan ang nakikinabang. Hindi sila natutulungan dahil sa korupsyon. Kaya walang pag-asenso, walang pagbabago. Kaya anong resulta? Lubog tayo sa utang, lubog tayo sa sakit, lubog tayo sa edukasyon, lubog tayo sa buhay, ang masaklap, lubog tayo sa baha. No matter how you try na magsumikap sa ano na to, sino dito? Naawa po ako dun sa mga nagbubuhat, naghaabang lang ng extra. Yung nanay mo, tatay mo, yung mga teacher dito, yung mga namamasada. Nakakaiyak. Kasi para kayong si Moses. Pagod na yung kamay. At pag wala pang nag-aangat, papagsak. Sinong natatalo? Yung pamilya mo.
Hindi lang ikaw. Mga tatay, matitiis nyo ba pag sinabi ng anak nyo, nagugutom na po ako? Saan po kami kukuha ng pagkain? Sa nangungupahan, pag sinabihan kayong taas na yung upa, bawal na kayo dito. Saan kayo titira? Ang sabi ni Heidi Mendoza, ang pagmamahal sa pamilya ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos at bayan. Pakiusap ko po, huwag niyo pong iduluhin, sambahin ng mga politiko. Mahalin niyo yung bansa. Mahalin niyo yung bansa. Mahalin niyo yung pamilya ninyo. Dahil pag minahal niyo yung bansa, para niyo na rin minahal yung pamilya ninyo. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagmumula sa pagmamahal sa Diyos at bayan. Nung bata daw po si Commissioner Heidi Mendoza, kumukuha sila ng mga sentimo bilang baon nila. Walang nagbabantay. Walang nakatingin na nanay. Pero sabi niya, bakit hindi ko makuhang mangupit ng dagdag? Alam mo kung bakit? Sabi niya, hindi ko kumuha ng sobra na baon kahit walang nakakakita dahil alam kong may mga kapatid akong kasunod na mawawalan ng baon. These politicians, they don't care about us and yet we idolize them. Sabi ko nga, pag tayo dumadaan sa baha na binabasa tayo ng ulan, sabi ko, ano kayang pakiramdam ng mga nangurap dito? Apektado ba sila? No. Pag tayo ba'y dumadaing sa taas ng bilihin, apektado ba sila? No, hindi sila apektado eh. Tayo yung apektado. Hello? Ang paglaban sa katiwalian ay laban ng pananampalataya dahil may mga hindi mamatay-matay tayong kalaban. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Meron tayong undying enemies. Ang kalaban ay hindi nagpapahinga. Hindi tayo pwedeng huminto at magpahinga laban sa katiwalian. Kaya iniba ko ngayon, kailangan magsalita tayo. Ang church may pakialam dapat. Hindi po pwedeng sabihin, Bible lang pag-aralan ninyo. Apektuhan tayo. Amen? Corruptions don't die because it's not just the corrupt individuals, it's the structure, it's the system. Nakagawian na. I hope hindi magbago yung batang Leviste na hindi niya tinanggap yung suhol. Pinakita niya, I can break that system. In the likes of Mayor Vico Soto, we can break this system. In the likes of Mayor Magalong, we can break this system. At hindi po ito laban lang nila ng good governance, laban natin itong bansang Pilipinas. Amen? Ang Malaysia, Singapore at Thailand noong 1980s, mababa din sila, mahihirap din sila, pero nasa na sila ngayon? Pag sinabi silang, totoo silang mayaman na bansa, mataas ang ekonomiya, totoo po talaga yon, hindi yon joke. Pag tayo nagsabing, mayaman na ang bansa natin, joke. Tingnan niyo po si Edo Manzano, kung ano pong ginagawa, pinapakita ho sa atin dito. Ganyan po, kadami yung kanyang keychain ng mga susi ng kotse. Ang mga flood control project daw po ngayon, ganito na lang, mga karton-karton na lang. God is a God of justice, truth, and righteousness. Dapat ang bumabaha ay hindi mga tubig ulan, kundi ang katotohanan at katuwiran ng Diyos sa ating bayan. Dapat ang bumabaha ang katotohanan, ang kaayusan. Amen po ba doon? Malakas ang loob ng mga corrupt na government officials dahil sa kanilang mga posisyon at kapangyarihang tayo mismo ang nagluklok. Tayo yun eh. Kaya lakas ng loob nila eh. Hello? Naalala niyo yung enabler na sinabi ko kanina? In a way, enabler tayo ng korupsyon tuwing pinagtatanggol natin ang mga politiko na hindi sila dapat dumaan at sumabak sa paglilitis, pagsusuri, at mga investigasyon. If you're a government official, you are subject to scrutiny, criticism, and even investigation. Because you held a much higher standard. Hayaan nyo, kung wala talagang tinatago, makikita natin wala talagang tinatago. Pero kung may mali, mag-a-abroad yan bigla. Pagbalik, naka-wheelchair na.
Kapag mas malakas at marami silang hawak na kapangyarihan at kakaunti ang kanilang pananagutan, malakas ang loob ng mga politikong gumawa ng masama. Alam mo gagawin ng mga tao na to? Magda-divert sila ng mga issue ngayon. May mga artista, may mga sako ng mangyayari. That's diversionary tactics para po mawala sa media, mawala, manghina. Ang sabi po ng mga mayor, sabi ni Mayor Vico Soto, huwag nating hayaang manahimik ang mga issue na to. Mag-ingay tayo kung mahal mo ang bansang Pilipinas. Iwagayway ang bandila ng Pilipino, ang bandila ni Jehovah Nisi, ang Diyos ng tagumpay, ang Diyos ng katuwiran. Darating yung time pag umulad yung bansa, hindi na kailangan mag-abroad ng mga mamit daddy ninyo. Kahit dito sa Pilipinas, pwede na tayong sumagana, pwede tayong yumaman. Amen? Refocus. Itoon ang tiwala kay Jehovah Nisi at itaas ang bandila ng tagumpay. Sa panahon ng labanan, kaninong bandila ang iyong tinataas? The flag of me, the flag of we, or the flag of God? Kaninong bandila ba tinataas mo? Kay Lord ba o sa sarili mo? Panghuli, raise, itaas ang kamay ng bawat isa kasama si Jehovah Nisi, ang Diyos ng tagumpay. We need each other's support because many of us are carrying burdens that are too heavy to bear alone. Mga anak, pag uwi nyo naman sana sa school, tanungin nyo po yung nanay at tatay nyo, meron po ba akong maitutulong? Meron po ba akong pwedeng magawa? Tingnan nyo po yung mukha nila, yung kamay nila. At sabihin nyo po, Papa, pwede ko po bang buhatin? Pwede ko po bang tulungan kayong itaas nang manalo tayo sa digmaan at sa laban ng buhay na ito? Moses needed the strength of others in order to pray. The troops needed each other to battle. As you look around, is there someone who needs your help because of their tired arms? Meron ba dito? Kailangan tulungan ang kanilang pagod na kamay. You know, if you know you can help, be an Aaron or Har. Do you need help reigniting your prayer life, your spiritual life? You know, if you're losing ground to the enemy, it's maybe because you've stopped praying and caring. Pag huminto kang magmalasakit at lumaban sa panalangin, matatalo ka ng diablo, matatalo ka ng korupsyon, ng kaaway. You must bring the mountain and the valley together to experience the victory. Huwag kayong mag-give up kay Lord sa church, sa ministry. Hindi kayo mananalo. Nasa sa sarili nyo lang at wala ang tulong ni Jehovah Nisi. Pagsamahin nyo po ang bundok at ang kapatagan, makipaglaban tayo ng sabay-sabay. How do you know if you're spiritually tired? You don't feel like praying. You don't want to read your Bible. You don't necessarily come to church. You are spiritually drained and you need your soul back. Kailangan mong makabalik kasi may umaasa sa'yo. Will you lift your hands to God in prayer during life's battles? Will you help others raise their weary hands as they fight their own? Pakuha nga ako nung plug na yan na nandyan dito. No? Nagpihanap ako ng plug eh. Sorry ha, medyo cute yung plug na to. Malaki dapat to eh. Naniniwala po ba kayo na kayang talunin ni Jehovah Nisi ang laban sa korupsyon ng bansa natin? Pero hindi tayo dapat tumigil manampalataya at kumilos. Gusto ko pong tawagin yung wife ko dito sa harapan sa si JL. Siya po yung panganay namin. I don't know kung tutulungan nila ako na ilaban ang laban na ito. May mga panahon din po sa buhay na parang gusto ko nang ibaba yung kamay ko. But, meron po bang magtataas ng kamay
sa mga Moses sa buhay po natin. As we pray, as we fight, hindi lang si Lord ang kailangan natin mabigyan natin. Gusto ko pong, thank you po. Gusto ko pong patayuin ang bawat isa. At kung kasama niyo po yung ama ng tahanan niyo ngayon, maaaring ina, I want you to appreciate them. Kasama mo mister mo ngayon. Lahat nga po ng mga ama ng tahanan, makikitaas po yung kamay natin. Lord. At habang nakataas yung kamay natin sa Panginoon, alam ni Lord na pagod ka na. Ayaw mo na. You want to give up. Huwag kang mag-alala, nandyan si Jehovah Nisi. Kung titinan mo yung kamay ng tatay mo, maraming kalyo yan, maraming sugat yan, kakatrabaho. Will there be someone who are willing to lift their heads? Pakitaas nga po yung kamay ng mga tatay ninyo, asawa ninyo. Iangat nyo lang po dito. Hawakan nyo po yung kanilang kamay. Kung may mga kaibigan kayo, sige po, magtulungan po kayo, ipakita nyo po yung solidarity natin. And I encourage you ngayong umaga na to, pag uwi nyo sa bahay, hawakan nyo yung kamay ng mga magulang nyo, sabihin nyo, huwag po kayong mag-alala, Jehovah Nisi is here. Ang Diyos, ang aking bandila ng tagumpay. Lalabanan natin ang kahirapan na to sa tulong ng Panginoon. Hawakan po ninyo yung mga mahal sa buhay. And we will pray for them. Idadalangin natin na ang laban sa baba, ipapanalo ng laban sa itaas sa tulong ng ating Panginoon. Taas po natin yung mga kamay natin. Bibigyan ko po ng pagkakataon ng bawat isa na huminga lang. Siguro hindi lang tatay, pati mga misis, mga nanay, mga single parent. Sino dito pagod na? Ang dami mong pinapasan, ang dami mong pinabayaran. Ang dami mong binubuhat. Ang dami mong pangarap na kinalimutan. Meron din time na minsan you want to give up sa ating nation. Kung kaya lang umalis, mag-abroad na lang. No. May digmaan, pero sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kahit sa church po natin. Sometimes, hindi lang kayo. Kahit ako mismo sinasabi ko, Lord, I want to stop. I want to give up. Pero laging pinapaalala ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, may Diyos at may mga taong tutulong para maitas mong kamay mo. Thank you po sa buhay po ninyo. Sa prayers po ninyo na matagal nyo na pong hinintuan, don't give up. Tutugon ang Diyos sa tamang panahon. Don't give up on your prayers and dreams. Sige nga po, hinga lang po kayo habang nakapikit yung mga mata ninyo. Pwede mong sabihin kay Lord, Lord, pagod na po ako. Papasok na naman bukas. Gigising sa problema. Gigising sa karamdaman. Gigising sa bayarin. Gigising sa utang. Gigising sa walang pagbabago. Pero Lord, kapag kasama ka, Panginoon, mas masarap pa rin pong gumising araw-araw. Pipiliin ko pa rin pong gumising. Dahil alam ko, Panginoon, may isang araw, Lord, na sisikat ang isang magandang umaga para sa aming buhay, sa aming bansa, sa aming bayan. Panginoon, pinipili namin iwagayway ang bandila ni Jehovah Nisi, ang bandila ng aming tagumpay. Na sa tuwing titingin kami sa bandilang ito, tuwing titingin kami sa inyo, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Magpapatuloy po kami sa labang ito. Sa mga estudyante na nakikipagsapalaran, kailangan magtrabaho para paaralin ang kanilang sarili. Lord, tulungan niyo po silang tumingin sa inyo na kayo po ang magbibigay katuparan sa kanilang mga pangarap. Kayo magtutustos. Kayo, si Yahweh Nisi, nalalaban sa kanilang pangarap sa buhay. Doon po sa mga may pagsubok sa pinansyal, karamdaman, laban lang tayo. Andyan si Lord. At sa laban ng ating bansa,
sama-sama natin itong dadaigin. Itong undying, timeless, endless enemies. Sa biyaya at kapangyarihan ng Jehovah Nisi, tayo ay may tagumpay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. 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 Come on, I want you to appreciate your parents, your loved ones, your friends. Hug them and say to them, Jehovah Nisi is our banner of victory. God bless you po.